Money magnet technique. Yung tipong yung pera na lang ang kusang bumabagsak papunta sa'yo. Tara, pag-usapan natin yan. Future natin sobrang taas. Number 1, delayed gratification. Kailangan mo magtiis, kailangan mo magtanim, kailangan mo magtrabaho ng malupit araw-araw. Tayong mga entrepreneur, lahat ng kinikita natin, binabalik natin sa negosyo natin. Hindi lang isang araw, hindi isang linggo, hindi isang buwan, hindi isang taon, kundi palagi natin yung ginagawa hanggang sa mamunga na yung ating tinanim. Okay? Number 2, i-duplicate mo yung gumagana. Sa business, may mga strategy tayo na gumagana at hindi gumagana. Marami sa ating mga entrepreneur ang ginagawa is, hindi na nga gumagana, pinipilit pa nating paganahin. Ito ang tandaan mo, ang kailangan mong i-duplicate yung gumagana. Yun ang paramihin mo kasi yun yung kumikita. Number 3, teach, magturo, hindi magutos. Kapag ka nagturo ka sa maraming tao o sa mga employees mo, kaysa magutos, kung matututo sila sa pagtuturo mo, kusa na silang gagalaw. Hindi mo na kailangan magutos. Number 4, focus ka sa sarili mong vehicle. Kapag ka may pupuntahan ka, malayong lugar, kapag nagdadrive ka, saka nakatingin, sa harap ba o sa likod? Di ba laging sa harap? Ganyan tayo kapag may pupuntahan tayo. Kailangan focus tayo diretso sa pupuntahan natin. Huwag na tayong tumingin sa iba. Ay, ang ganda ng kotse nun ah. Bakit kaya siya ganun? Bakit ako ganito lang? Never ever mong i-compare yung sarili mo sa chapter 10 ng iba sa chapter 5 mo pa lang na istorya. I-compare mo yung sarili mo sa dating ikaw. Ano ba yung dapat kong i-improve sa sarili ko? Ano ba yung dapat kong i-develop sa sarili ko? Yan ang palagi mong itatanong sa sarili mo. And then focus ka lang lagi sa biyahe mo para marating mo na kaagad yung pangarap mo. Number 5, build a machine that doesn't get tired. Ano ibig sabihin nito? Yung business mo, pasukan mo ng innovation, pasukan mo ng technology. Napaka-importante niyan. Gaya ng AI. Dahil may AI na, gamitin mo yan sa negosyo mo. Karamihan ng AI ngayon, puro free. Gamitin mo yan para lumago lalo yung negosyo mo. Kung nasa manufacturing ka, kagaya ko, mag-invest ka ng mga technology sa ibang bansa, dalhin mo dito. Tapos yun yung pagganahin mo. Kung wala ka pang ganon, baka may skills ka, kagaya ko, mag-develop ka ng mga machines na makakatulong sa'yo. 24 hours tumatakbo, kahit natutulog ka, umaandar. Yan ang magpapasok sa'yo ng limpak-limpak na pera. Number 6, turn your story into a weapon. Ibig sabihin, kapag nagtayo ka ng negosyo, huwag kang mangopya. Gumawa ka ng negosyo na galing mismo sa istorya mo. Para pag dumating ang panahon na lumalaki na yung negosyo mo, may competitor ka, hindi ka nila kayang basagin. Dahil yung mismong business mo, galing sa totoong buhay mo. Kaya mong i-explain yun sa mga customers mo. Yun yung magiging brand mo na hindi nila kayang kopyahin kahit sino. Dahil istorya mo yon. Number 7, be the person who solve expensive problem. Ito ang napaka-importante na wag niyong kakalimutan. Huwag kayong mag-focus kung paano kikita ng pera. Ang fokusan nyo, paano makakaresolba ng problema ng customers nyo. So doon, kapag sinolve nyo ng sinolve yun, kusang darating ang pera. Kasi ang problema, isip kayo ng isip, paano papasok ang pera, hanggang sa ma-burnout na kayo. Number 8, believe, trust, and love. Ibig sabihin, dapat klaro sa'yo kung ano yung mission at vision mo, kung saan ka pupunta. Kailangan paniwalaan mo yon, kailangan magtiwala ka doon na magagawa mo. Mahalin mo lalo-lalo yung sarili mo para magawa mo yan. Okay? Tandaan mo, sinabi ko na sa'yo, bago ka magmahal ng ibang tao, mahalin mo muna ang sarili mo para hindi ka maubos. Number 9, small to big door. Ibig sabihin yan is, darating kasi sa panahon ng pagninegosyo mo, marami kang makakasalamuhang tao at karamihan pa ng magsasara ng pinto mo. Alam mo kung sino? Yung mga mahal mo sa buhay. Naranasan ko yan. Sinabihan akong baliw, sinabihan akong tanga, sinabihan akong walang halaga. At ang nagsabi sa akin nun yung mga mahal ko sa buhay. Sobrang hirap tanggapin
noong mga panahon na yon. Pero naniniwala ako na kapag may nagsarang pinto, may bubuksan si Lord na mas malaking pinto para sa akin. Dahil kaya ako nandito, dahil sa plano niya at hindi sa plano ko. Maniwala ka lang at magtiwala sa Kanya. Number 10, be humble. Sabi ko nga doon sa nakaraang kong vlog, balikan mo na lang, lead with love, trust, and belief. Balikan mo na lang, sobrang ganda ng explanation ko doon. At talagang maiintindihan mo kung ano talaga yung ibig sabihin ng leadership. Number 11, ito bonus na lang. Abundance. Para sa akin, ang abundance is walang katapusang blessings na dumarating sa akin. Kung ikaw ay mapagpasalamat na tao, umaga pa lang pinagpapasalamat mo na yung mga maliliit na bagay sa Diyos. Anong gagawin sa iyo ng Diyos? Bibigyan ka pa ng mas maraming blessings. Huwag mo nang isipin kung ano yung mga pagkukulang sa iyo. Ang isipin mo yung mga dumarating ng bagay sa iyo na binibigay sa iyo ng Diyos. That is abundance. Ginagawa mo lahat ng mga bagay na masaya para sa iyo. Kahit sobrang hirap, hinahanapan mo pa rin siya ng happiness. Abundance. Isipin mo parang may liwanag dyan. Kapag nanghihina ka na, gumanyan ka, oh. Abundance. Isipin mo, kapag may dumating na challenge, kung dati ang tingin mo dyan, problema, ang tingin mo na ngayon, kapag sinolve mo yung challenge na yon, opportunity, abundance. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan matutunan nyo yung abundance. Okay? So, sa ngayon, medyo hindi nyo pa ako nagigets. Pero, balikan nyo na lang kapag na step by step nyo na tong sinasabi ko sa inyong money magnet. So, napaka-importante nito kasi growth to eh. Kapag may growth, may wealth. Ayos? Sana may natutunan ka dyan sa 10 na yan at i-execute mo na kaagad yan. Lagi mong tatandaan, kung diyan pang international level, huwag na natin yung pag-usapan. See you in my next video. Bye-bye. Follow na. Future natin sobrang taas.